Okay guys, so sa video natin ngayon, pag-aralan natin kung paano mag-calibrate nitong Riken Kiki GX 8000. Okay? So ang una muna natin gagawin is mag-carry out muna tayo ng self-test. So press nyo lang tong power enter. Pag narinig ng isang beep, bitaw. Okay. So yan muna, carry out muna tayo ng self-test. Tayo nating matapos. Okay, no? So, mas maganda guys, pagka natapos ng self-test, iwanan muna natin siya ng 3 minutes. Mas maganda pagka ganon, no? So, pagkatapos na natin mag-carry out ng self-test, i-turn off muna natin siya uli. Okay. Tapos, pumasok na tayo dito sa password. Pindot lang itong power enter, kasabay itong air at saka reset. Itong tatlong ito pagsabayin. Okay, bitaw. So, humingi na siya ng password, no? So, para mag-move ang cursor, ipipress nyo lang itong power enter. Yan. So, hindi ko alam kung ano yung password sa inyo, pero dito sa amin ay 8. So, ito lang, para mag-change lang ng number, oh. Pwede siyang ganon. Pwede rin paatras. Okay. So, 8 dito sa amin. So, pag nailagay na natin yung password, so, press power enter. Okay. So, pag naandyan na tayo, ang una natin gagawin ngayon guys is mag-air calibration muna tayo. So, gagamitin natin itong air at saka reset para mag-navigate. Kasi meron siyang arrow up, meron siyang arrow down. So, hanapin natin yung air cal. So, ayun na yung air cal. So, pag naandyan na tayo, press lang natin yung power enter. Okay, so nakalagay dyan, push air. Ipupush natin tong air, pero i-hold nyo lang hanggang mag-appear yung message dyan na release. Ha? Okay, ipipush ko ha, i-hold. Hold natin. Okay, release. So, 30 seconds yan siya. 30 seconds. Ang air calibration. So, yan muna ang ating gagawin bago tayo mag-proceed sa gas calibration. Okay. So ngayon, gamitin natin itong air at saka reset para mag-navigate. Hanapin natin yung AutoCal. So punta tayo sa AutoCal. Okay, ayan tayo sa AutoCal. So, pag nandiyan na tayo, press power enter. Okay. So, eto guys, lahat ng mga reading dyan ay dapat pareho ng reading dito sa concentration ng components ng ating span gas. So, ang isobutane is 50% LEL. So, ayun siya, 50%. Ang ating hydrogen sulfide, 25 ppm. Ang ating carbon monoxide, 50 ppm. Ang ating oxygen ay 12%. Okay, no? So, kung ano yung nakasulat dito, dapat yan ang nakasulat din dyan bago tayo mag-proceed sa calibration. So, in case guys, na iba yung nakasulat dito, i-change nyo yung value nito, no? So, paano mag-change ng value nito? Nandun yun sa isang video natin. Okay? So, since ito naman ay pareho, lahat, 50, 12, 25, at saka 50 ppm, ang ating carbon monoxide. So, mag-proceed na tayo sa ating AutoCal. So, ihanda na natin itong ating cylinder. Okay? So, pag nakahanda na yung cylinder, press natin yung power, enter. Okay. Tapos, buksan ang cylinder. Yan, buksan. Tapos, i-connect na natin dito sa ating inlet. So, ito yung inlet niya guys. Okay. So, i-connect na natin yan dyan. Okay. So, hintayin natin siyang
basa. So, ang reading yan guys, dapat kung hindi man maging ganito, dapat malapit dito bago natin i-accept. Dahil pag masyadong malayo at in-accept natin, ang mangyayari, mapipild yung ating calibration. So, dapat malapit, no? So, yung oxygen niya, 12, oh. Okay na. So, ito, 24.5, napakalapit na. Okay? So, ito, pagka ganito, guys, at nag-stable na yan, pwede na nating i-accept yan. Papasa na ito, guys, ha? Di mo, paano i-accept? Pindutin lang tong power enter. Ayun, guys, oh. Pass na siya. Okay? So, pag pass na, sirado nyo na lang itong air cylinder. Tapos, tanggalin na natin to. Okay. So, ibig sabihin nun, guys, tapos na ang ating gas calibration. At, itong ating instrument ay ready na para ating gamitin. So, ganun lang, guys, ang pag-calibrate ng Riken Kiki GX 8000.